Ikaw, makinig ka. Sasabihin ko sa'yo ngayon yung pinaka hindi maintindihang bagay sa Pilipinas tungkol sa pera. Na ang pera, hindi yan ang pinaka-importante sa buhay ng tao. Sinasabi yan ng nanay mo, sinasabi yan ng teacher mo, sinasabi yan ng mga pare. Well, hindi sila mali. Pero may iniwan sila sa atin na detalye na malaki yung impact. Na yung pinaka-importante daw sa buhay ay yung pamilya, yung kalusugan, yung dignidad mo bilang tao, yung kapayapaan mo, yung peace mo, at yung kakayanan mong tumulong sa iba. Tama? Well, lahat yan, tama. Lahat yan, totoo. Pero para magawa mo lahat yan, kailangan mo ng tool. At ang tool para ma-achieve mo yan ay ano? Pera. Ang pera, hindi yan ang goal. Tool lang siya. Para siyang lapis mo. Diba? Yan ang lapis ng buhay mo. At yung mga taong nag-iisip na mali ang pagyaman, sila yung pinaka na-stuck. Diba? Hindi sila nakakalagpas. At yung pamilya nila na gusto nilang tulungan, hindi nila matulungan. Dahil wala silang pera. Ngayon sa video na to, sasabihin ko sa'yo kung bakit ang pag-hate mo sa pera ang nagpapanatiling mahirap sa'yo. At kung paano mo yan i-reframe, kung paano mo yan babaguhin, on how are you going to reframe your relationship with money. Para nang sa ganun, makapag-build ka na ng walang guilt, makapag-build ka na with freedom, at makapag-build ka na ng totoo. I'm Josh Moica, kaya tara. Bata ka pa lang, sinasabi na sa'yo na masama ang mga mayayaman. Di ba? Nasa mga teleserye natin yan, tama? Teleserye, movie, lalo sa Pilipinas, na kapag may mayaman, masama. Di ba? Kasi ang mayaman daw, hindi nagdadasal yan. Ang mayaman, nagiging mayabang kapag yung mayaman. Yung mga kaibigan kong yumaman, yumabang yan. Di ba? Walang nakakapasok sa langit na mayaman. Pera ang ugat ng kasamaan. Di ba? Money is the root of all evil. Yan ang mga kasabihan. Ngayon, tinanggap mo yan kasi binigay sa'yo. Binigay sa'yo ng mga taong tinitingnan mong matatalino. Yung mga magulang mo, yung teacher, yung mga pare, kasi pinakikinggan natin sila. Pero ito yung totoo. Yung quote sa Bible, mali lang yung pagkakaulit nila. Ang totoong quote, "For the love of money is the root of all evil." Hindi yung pera mismo. Yung love of money, yung obsession sa pera bilang final goal. Kapag final goal mo ang pera, yan ang masama. But the money itself, ang pera, it's neutral. Yan ay tool lamang. Yung tool, magagamit mo sa maganda o sa pangit. Yung kutsilyo, pwede mong gamitin sa pagputol ng gulay, sa pagputol ng kangkong, pwede mong gamitin sa pananakit. Tama? Sa pera, ganun din. Yung mga yumayaman, hindi masama yun. Pero yung paraan ng pagyaman, yan ang dapat natin bantayan, yung paraan ng pagyaman ng mga tao. Pero yung mayaman mismo, walang masama dyan. Ngayon, ito ang problema sa Pilipinas. Na sa loob ng napakaraming henerasyon, may guilt na pinapasa sa mga anak. Ngayon, yung anak na ayaw yumaman kasi natatakot ma-judge ng iba. Yung anak na ayaw maging successful kasi natatakot na baka ma-isolate sila sa pamilya nila. Yan ang nagiging problema pa din hanggang ngayon. Yan pa din. Kasi yan ang programming o naiprograma sa'yo ng lahat ng tao na kailangan mong burahin o i-delete sa utak mo. Ngayon, tara. Silipin natin ng mas malalim. Silipin natin kung ano ba ang mabibili mo sa pera. Or ano ang binibili mo sa pera. Hindi yung Lambo, hindi yung sapatos, hindi yung bagong damit, hindi yung pag-gimmick. Ito ang totoong nabibili ng pera. Una, nabibili mo ang oras. Yung oras na hindi mo na kailangang i-google sa walang kwenta mong trabaho. Yung oras na pwede mong gamitin sa pamilya mo. Yung oras na pwede mong gamitin sa pag-build ng sarili mong buhay. Pagpapaayos ng health mo. Pagpapaayos ng peace sa buhay mo. Diba? Nabibili mo yung options. Yung kakayahan mong sabihin hindi sa mga bagay na ayaw mo. Yung kakayahan mong tumanggi dahil meron ka. Yung kakayahan mong piliin yung kasama mo sa buhay. Yung kakayahan mong pumili ng lugar kung saan ka pupunta, kung anong gagawin mo. Yung kakayahan mong mabili yung dignidad mo. Yung pakiramdam na hindi ka nangungupit, na hindi ka humihingi, na hindi ka nagpi-please, na hindi ka naghahabol, hindi ka nagpapagamit, kapalit ng survival mo. Binibili mo din yung stability ng pamilya mo.
para maging stable sila, maayos ang tirahan, maayos ang pagkain, yung pakiramdam na kapag may emergency, kaya mong sagutin, kapag may sakit, yung mga magulang mo, may pampa-hospital ka, may pambili ka ng gamot, pag may nangangailangan, either kaibigan mo, katrabaho mo, kapatid mo, kamag-anak mo, may magagawa ka at may maitutulong ka. Binibili mo yung kakayahang tumulong. Yan ang pinaka-importante. Binibili mo yung kakayahang tumulong. Yung sobra mong pera, magagamit mo sa lahat. Sa batang nagugutom, sa community na walang kakayahan, sa project na magpapabago ng lipunan, na magpapabago ng takbo ng buhay ng ibang taong walang pera. Yan yung sinasabi ko sa inyo na galing sa puso ko. Kaya gusto kong yumaman ka ng todo para makapagbigay ka ng 1,000,000 kada buwan para sa mga batang nagugutom. Yan ang totoong layunin, yan ang totoong goal, yan ang purpose in life. Hindi para magpakita sa IG ng mga magagarang kotse, ng lifestyle, hindi para magyabang, para magkaroon ka talaga ng kakayahan na binibigay sa'yo ng pera. Para gawin yung trabahong dapat mong gawin dito sa mundo. Next, pang-apat. Ito yung dapat malalim mong maintindihan. Kung mahal mo yung pamilya mo, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano ang kaya mong i-provide para sa kanila? Kung may sakit yung nanay mo bukas at sinabi ng doktor, 500,000 ng operation para gumaling sila, kaya mo? Pag hindi, ano gagawin mo? Kung gusto mong mag-graduate sa school yung kapatid mo, sa abroad halimbawa, at kailangan ng 8 months, kaya mo? Paano mo pag-aralin yun? Pag hindi, anong gagawin mo? Kung gusto mong magkabahay yung mga magulang mo bago sila tumanda, kaya mo? Kaya mo sila bigyan? Pag hindi, anong gagawin mo? Yung pagmamahal mo, walang kwenta yan kung wala ka namang means, kung wala ka namang kakayahan. Kung mahal kita, pero wala akong magagawa para sa'yo, ano yun? That's not love for me. Yun ang pinakamasakit na love. Di ba? Yung wala kang silbi. Ang mahal mo, kaya mo providean, kaya mong bigyan, kaya mo pasarapin yung buhay. Para mong pinahirapan yung pamilya mo kung wala kang kakayahan na mag-provide for them. Kung wala kang kapasidad na sumagot sa lahat ng pangangailangan nila. Kasi kung mahal mo talaga sila, dapat meron kang kakayahan. Dapat ginagawa mo lahat para magkaroon ka ng kakayahan. Kasi ang pera, yan ang pangunahing magbibigay sa'yo ng kakayahan, capability. Yung pera, yan yung nagpapagaling ng pamilya. Pinapatigil ang hirap ng buhay nila. At ito yung dapat maintindihan mo, na mas malalim mong maintindihan. Okay? Kung wala kang pera, magiging burden ka sa anak mo. Balang araw, pag tumanda ka, wala kang ipon, wala kang medical funds, yung anak mo ang magbabayad, yung apo mo yung magtitiis. Ngayon, tandaan mo na magpapayaman ka at yumayaman ka, hindi para sa sarili mo. Dun ka nagpapayaman. Para maging hindi na mahirap yung susunod na generation. Generational wealth ang tirada. Generational wealth ang kailangan mangyari. You have to break your family's generational curse. Tandaan nyo yung pera, hindi yun ang goal. Yan ay tool. Ang pagyaman, hindi yun talaga ang pinakamahalagang bagay. Pero yun ang pundasyon. Yun ang ang infrastructure. Ang pagiging tunay na lalaki ay useful ka dapat sa buhay. Kasi kung mayaman ka, may resources ka na magagamit mo sa pagiging bayani, sa pagiging hero. You must be a hero to your family, your friends, and the people that you love. Pag mahirap ka, anong mangyayari? Gustong-gusto mong gawin yan, pero wala ka namang kapasidad. Na kahit anong paniwalaan mo dito sa universe, sa mundo, ancestor, science, lahat sila ayaw sa tanga, di ba? Ngayon, kapag mahirap ka at gustong-gusto mong magkaroon ng saysay sa mundo, wala ka pa din magawa eh. Wala ka masyadong mabago. Ngayon, kahit ano pang paniwalaan mo, Diyos man yan, universe man yan, history man yan, science man yan, pare-parehas lang silang ayaw sa taong walang bilang. Ayaw sa taong walang gamit dito sa mundo. At yun ang pinakamabigat na kasalanan na pwede mong gawin sa henerasyon mo. Yung sabihin mong mali ang yumaman, na mali ang pagyaman. Tapos pinapasa mo sa anak mo yung kahirapan. Wag na wag mong gagawin yan. Ito sasabihin ko sa'yo, walang masama sa pagyaman. Okay? Walang masama sa pagiging mayaman. Kapag gumawa ka ng value para yumaman,
or galing sa serbisyong maayos kaya kayo yumaman, or dahil naging useful ka kaya kayo yumaman, tama po yan. At yung pera na ginawa mo ay tinulong mo sa iba para magtagumpay sila, mas tama po yun. Pero pag galing yung pera mo sa pang-aabuso, pang-aapak ng tao, walang kwenta yun. Huwag ka na lang yumaman. Pero ang framework kasi ng mga taong yumayaman ay value first and then money follows. Kung yung obsession mo ay yung pera mismo, talo ka na bago ka pa magsimula. Kasi hindi pera ang sagot. Hindi pera ang dapat maging purpose. Pero kung yung obsession mo ay yung value na kaya mong magawa sa iba, sa pamilya, sa purpose mo, sa mundo, yung pera, susunod na yan. So ito ang summary ng lahat ng sinabi ko ngayon. Ang pera, hindi yan ang goal. Yan ay tool. Uulitin ko. Yung mga nagsasabi sa yung masama ang pagyaman, mali ang pagkakaintindi nila. Yung love of money is the root of all evil, yan ang masama. Pero ang pera mismo, that's neutral. Ang binibuli mo sa pera ay oras, options, health, freedom, stability for your family, peace, kakayahang tumulong, at kakayahan para mahalin mo yung mga mahal mo. Para hindi ka maging inutil, para hindi ka mukhang tamad, para magkaroon ka ng kapasidad. Ngayon, yumaman ka hindi para sa sarili mo. Yumaman ka para sa kabawasan ng kahirapan ng mga susunod na henerasyon mo. At sa June 28, gagawin namin ang Makina ng Pera Masterclass online. 6 na speakers, may isa pang surprise speaker. It's a 5.5 hours of pure value. Sigurado ako tatalakayin natin doon yung totoong infrastructure sa pagyaman, kung paano ka gagawa ng pera, yung mga frameworks, yung mga systems, yung mga skills na ginagamit ng mga tatagumpay sa negosyo at sa larangan ng pagnenegosyo. Ngayon, ang gagawin mo, mag-register ka sa link sa baba. It's on early bird pa ngayon, 998. Yung masterclass na yan, hindi yan para sa mga taong nag-iisip pa kung tama bang yumaman. Hindi. Yan ay para sa mga tao na handa na maging tool ang pera para sa mas malalim na purpose nila sa buhay. Kung tingin mo ikaw yan, magkita-kita tayo doon.